Ilang araw ang lumipas, sinimulan ni Allen ang tungkulin bilang manservant sa marangyang lupain ng Granville. Namangha siya sa lawak at ganda ng mansyon, hindi pa siya nakaranas ng ganitong karangyan kaya nabigla siya. Ngunit naputol ang paghanga niya nang agad siyang abusuhin ni Cecile. Umakyat ito sa balikat niya at ginamit siyang tuntungan para mamites ng prutas sa mataas na sanga. Halos ihagis na niya ito sa inis, ngunit tiniis niya dahil nakaasa ang pamilya niya sa trabahong ito at hindi siya maaaring magkamali. Pagkababa ni Cecile, kumagat ito sa prutas at agad sumimangot dahil sobrang asim. Sakto namang may lumipad na airship sa itaas, unang beses itong nakita ni Allen ng personal. Dati nababasa niya lamang ito, kaya labis ang tuwa at paghanga niya. Kahit bagong solta pa lang siya, naisip niyang baka hindi naman pala ganoon kasama ang pagiging manservant. Kinabukasan, maagang nagising si Allen na puno ng sigla at handang gampanan ng maayos ang tungkulin. Bumaba siya sa himpilan ng mga katulong at ipinakilala sa punong tagapaglingkod na si Rick Lee, isang kalmado at relax na lalaki. Tinanong siya ni Rick Lee kung kumusta ang pakikitungo niya kay Cecile. Sa mukha pa lang ni Allen, agad nitong nabatid na hindi naging madali ang lahat. Naunawaan siya ni Rick Lee at ipinaliwanag na mas magaan sana ang sitwasyon kung hallboy siya at hindi manservant. Nalito si Allen sa kaibahan kaya nagpa siya siyang magtanong para malanawan. Maingat na ipinaliwanag ni Rick Lee na may iba't ibang antas ang mga tagapaglingkod sa mansyon, nahahati sa senior at junior rank. Bagamat kabilang sa junior ang mga manservant, itinuturing pa rin silang bahagi ng pamilya at isinasama sa mga usaping pambahay, na may dangal at respeto. Ang mga hallboy na may junior din, ngunit hindi itinuturing na kapamilya, mga pansamantalang katulong lamang na tumutulong kapag kailangan at walang katayuang pampamilya. Nagulat si Allen nang malaman na may mga lingkod na itinuturing na kasapi ng maharlikang angkan at nakikibahagi sa kanilang gawain. Doon niya naunawaan kung bakit napaluha sa tuwa ang kanyang ama. Hindi lang siya tinanggap ni Grant sa trabaho, ginawa pa siyang bahagi ng pamilya, binigyan ng natatanging dangal at pagkilala. Di naglaon, nagsilbi si Allen ng almusal sa maharlikang pamilya, maingat na inayos ang bawat putahe at sinigurong ayon sa kanilang panlasa ang lahat. Agad humanga ang unang ginang sa bilis niyang matuto. Hindi niya inasahang ang dating serf ay magpapamalas ng ganoong kahusay na asal, pagkamapansin, at husay. Napansin ni Granville ang sipag ni Allen at nabanggit na wala itong talento, bagay na agad ikinatuwa ni Cecile. Sinamantala niya ang sandali upang magmayabang, ipinahayag na siya'y may talentong wizard habang ang kapatid niyang si Mihi ay swordsman. Ngunit mabilis siyang sinaway ni Granville at pinaalalahan ng huwag ipagmalaki ang talento, kaya nahihiyang binawi ni Cecile ang sinabi. Makalipas ang sandali, umiyak ang isa pang anak ni Gran na si Thomas, sapagkat tulad ni Allen ay wala rin siyang talento. Marahang inalo siya ni Granville at tiniyak na may pagkakataon pa rin siyang makapag-aral sa Nobles College sa kabisera. Ibinahagi niyang siya man ay isinilang na walang talento, kaya doon siya nag-aral, at doon niya nakilala ang kanilang ina at sinimulan ang kanilang pamilya. Pagkarinig nito, pinilit ni Thomas na sumigla, pinatatag ng halimbawa at panatag na salita ng kanyang ama. Nang maayos na ang lahat, sinamantala ni Allen ang malayang hapon at nagtungo sa bayan upang maglibot. Namangha siya sa laki at kaunlaran nito kumpara sa kanyang nayon. Napansin niya ang Adventurers Guild at agad pumasok upang magparehistro. Ngunit nang sabihin niyang 8 taong gulang pa lamang siya, umiling ang resepsyonista at ipinaalam na 12 ang minimum na edad. Hindi siya natinag. Lumapit siya sa notice board at masusing sinuri ang mga anunsyo tungkol sa mga halimaw sa paligid, kabilang ang maalamat na White Dragon. Habang nagmamasid, nilapitan siya ng adventurer na si Raven at mariing pinaalis, sinabing hindi iyon lugar para sa bata. Halos sumunod si Allen, ngunit naisip niyang pagkakataon iyon upang makakuha ng impormasyon mula sa isang tunay na adventurer. Sa pamamagitan ng matalinong pagtatanong, nakuha niya ang detalye tungkol sa lakas, gawi, at kahinaan ng mga halimaw sa talaan. Nang dumating ang mga kasamahan ni Raven, oras na upang umalis siya. Umalis siyang kontento, dala ang impormasyong kailangan para sa susunod niyang layunin. Kinabukasan, nagtungo si Allen sa tarangkahan ng bayan upang lumabas, ngunit pinigilan siya ng bantay. Ipinakita niya ang kanyang servant pass, nang makilala ang awtoridad nito, pinabuksan ang tarangkahan. Pagkalayo,
Napansin niyang wala pa siyang nakakasalubong na halimaw kaya nagpa siya siyang hanapin ang mga ito. Agad siyang tumawag ng 5 lawin at ipinadala ang mga ito upang magmanman sa paligid para sa anumang bakas ng halimaw. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang isa sa mga lawin at hudyat na may natuntun itong mga nilalang. Sinundan ito ni Allen at natagpuan ang maliit na pangkat ng goblin. Agad siyang tumawag ng 5 saber-tooth tiger na sumugod at madaling lumipol sa mga ito. Siya mismo ang tumapos sa isang goblin sa pamamagitan ng paghagis ng bato, dahilan upang matawa siya sa tuwa. Dahil sa tagumpay, nakakuha siya ng 1,000 XP at labis ang galak sa pag-usad niya. Pinulot niya ang mga magic stone na naiwan at maingat na itinago, saka inutusan ang mga lawin na maghanap pa ng susunod na target. Muli silang nakatagpo ng isa pang grupo ng goblin at ginamit ni Allen ang natitira niyang summon upang ubusin ang mga ito. Isa-isa silang bumagsak, at pagsapit ng dapit hapon ay mahigit 16,000 XP na ang kanyang nakuha. Napatalon siya sa saya, idineklara itong pinakamagandang day off dahil 2 beses siyang nag-level up. Bukod sa karanasan, nakakuha rin siya ng mahahalagang buff para sa kanyang mga summon at dagdag kaalaman tungkol sa magic stone at asal ng mga D-rank monster. Kahit gabi na, puno pa rin siya ng sigla at pinahanap muli ang susunod na target. Ngunit tumanggi ang mga lawin dahil masyado ng madilim. Doon niya napagtantong sa mga ito lamang siya umaasa pauwi, at ngayoy ligaw siya sa gubat. Matapos ang ilang pagsubok, nakabalik din siya sa kanilang tahanan. Makalipas ang 1 buwan, dumaan siya sa isang pandayan sa bayan upang bumili ng bakal na bola para sa pangangaso. Nagbayad siya ng 60 pilak at nakadama ng pagmamalaki sa pag-abot niya sa level 12 sa maikling panahon. Matapos ang maghapong paglibot sa bayan, umuwi si Allen at nadatnan si Sibes na naghihintay. Ipinaalam nitong nais siyang makausap ni Gran. Nagtungo siya sa opisina ng Granville, kung saan pinuri siya ni Gran sa mahusay niyang paglilingkod. Gayunman, nabanggit din nito ang pag-aalala sa kanyang mga ginagawa tuwing day off, maaga siyang umaalis at gabi na umuuwi. Naunawaan ni Allen ang pangamba kaya naging tapat siya. Inamin niyang ginugugol niya ang libreng oras sa pangangaso ng halimaw. Bilang anak ng mangangaso ng baboy ramo, nasa dugo niya ito. Humanga si Granville, sapagkat inakala nitong nagsasayang lamang siya ng oras. Napagkasunduan nilang bibilhin ng mansyon ang bawat karne na mahuhuli niya sa halagang 1 pilak bawat piraso. Natuwa si Allen dahil maaari na niyang ipagpatuloy ang hilig habang kumikita. Pagkalipas ng 6 na buwan, muli siyang nasa gubat upang manghuli ng goblin. Biglang bumalik ang mga lawin, balisa at kakaiba ang kilos. Naramdaman niyang may mali kaya agad niyang sinundan ang direksyong tinuturo ng mga ito. Natagpuan niya si Raven at ang pangkat nito na inaatake ng mga goblin. Malubha na ang sugat ni Raven, kaya si Narita at Milsay na lamang ang lumalaban. Mabilis na sinuri ni Allen ang sitwasyon at napagtantong hindi niya maaaring ipatawag ang kanyang mga summon sa harap nila. Kaya siya mismo ang lumaban. Nakipagtulungan siya kay Rita, sabay nilang pinabagsak ang natitirang goblin. Madali lamang ito para kay Allen, malaki na ang tinaas ng kanyang antas. Higit 300 na ang kanyang lakas at liksi, kaya kayang-kaya niya ang mga D-rank monster. Matapos mapuksa ang mga halimaw, malubha pa rin ang lagay ni Raven, kaya agad kumilos si Allen. Inilabas niya ang hilang flower at ipinahid dito, at sa isang iglap ay nagsara ang mga sugat at bumalik sa sigla si Raven. Nakilala siya ni Raven bilang batang nakita niya noon sa Adventurer Guild at taus-pusong nagpasalamat sa pagliligtas. Paalis na sana si Allen nang tawagin siya ng pangkat ni Raven at iginiit na suklian ang tulong niya. Wala siyang hinihinging magarbo, kaya hiniling niya ang 100 E-rank magic stone. Agad silang pumayag at nangakong ihahanda iyon sa susunod na linggo. Pagkatapos maghiwalay, hinarap ni Allen si Hawkins at tinanong kung bakit ito lumampas sa itinakda niyang 3 kilometro na hangganan. Sa anyo ng lawin, naunawaan niyang ginawa iyon dahil sa malasakit, nais nitong tulungan ang mga adventurer na nasa panganib. Noon niya napagtantong ang kanyang mga summon ay hindi lamang tagasunod ng utos, may damdamin at sariling pagpapasya rin ang mga ito. Hinaplos niya ang ulo ni Hawkins at humingi ng paumanhin sa naunang tono, tiniyak na hindi niya ito sinasadyang pag-alitan. Tinanggap ni Hawkins ang paghingi niya ng tawad at lalo pang tumibay ang kanilang ugnayan. Pagbalik sa mansyon, ipinagpatuloy ni Allen ang tungkulin bilang manservant,
muling nagtitiis habang ginagamit siya ni Lady Cecile na tuntungan upang abutin ang jump sa mataas na estante. Pinanatili niya ang balanse sa pagitan ng paglilingkod at pakikipagsapalaran ng may parehong dedikasyon gaya ng dati.